Ang kwento ng tatlong biik. Noong unang panahon, may tatlong biik na mahilig maglaro sa labas ng bahay nila. Isang araw, tinawag sila ng kanilang ina at binigyan ng basbas na magsimula silang maglakbay upang matagpuan ang kanilang kapalaran. Habang naglalakad na sila, sabi ng unang biik, "Sige, maghiwa-hiwalay na lang tayo ng landas sa paghahanap ng ating kapalaran." Ika naman ng pangalawang biik, "Mas maganda na magkanya-kanya na tayo ng bahay." Sagot ng pangatlong biik, "Mas mainam na tayo ay magsama-sama sa iisang lugar na atin mapipili, ngunit gagawa tayo ng kanya-kanyang bahay. Para kung sakaling merong panganib ay maiiligtas natin ang isa't isa." Napag-usapan nila na kapag nakakita ng maayos na lugar ay sisimulan na nilang magtayo ng bahay. Umayo na ang tatlong biik. Nang nakapili na sila ng lugar, ay nagsimula na silang manguha ng mga kagamitan sa paggawa ng kanya-kanyang bahay. May pagkatamad ang unang biik kung kaya't nagtayo siya ng sarili niyang bahay na gawa sa mga dayami. Nang dumating ang tanghali ay tapos na. Ipinagmalaki pa niya sa dalawa na madali siyang natapos kaya pwede na siyang magpahinga at maglaro. Mas matalino ang pangalawang biik, kaya nagtayo siya ng kanyang bahay na gawa sa kahoy. Natapos siya ng gabi. Sabi niya, "Tiyak na matibay na itong bahay ko at makakatulog na ako ng mahimbing." Ang ikatlong biik ay masipag at matalino. Nagtayo siya ng bahay na gawa sa bato. Pinuntahan siya ng dalawang biik. Pinagtawanan pa nang makitang hindi pa gawa ang bahay na bato. Pagod na ang pangatlong biik. Ngunit tinapos pa rin niya ang bahay hanggang sa inabot na siya ng umaga. Isang araw dumating ang isang malaking lobo. Sa isang malakas na pag-ihip lamang ay napatumba nito ang bahay na ginawa ng unang biik. Sa takot na makain siya, ay nagtatakbo patungo sa bahay ng ikalawang biik. Ngunit dumating na naman ang malaking lobo. Napatumba agad ng malaking lobo ang bahay ng pangalawang biik na gawa sa kahoy sa malakas na pag-ihip. Tumakbo ang dalawang biik patungo sa bahay ng ikatlong biik. At hindi nga nagtagal ay dumating na ang malaking lobo. Hinipan nito ng paulit-ulit ang bahay ng ikatlong biik, ngunit hindi siya nagtagumpay. Naisip ng lobo na magdaan sa chimney upang makapasok sa loob. Dahil sa nangyari sa naunang dalawang bahay ng mga biik, naglagay sila ng apoy at nagsalang doon ng mainit na tubig upang masunog ang lobo kung sakali mang dumaan ito sa chimney. At ganoon na nga ang nangyari, nagdaan sa chimney ang lobo at doon tuluyang napaso. Napatakbo ang lobo sa sakit at hindi na muling nagbalik. Mga bata, meron na naman tayong natutunan. Ang aral ng ang tatlong biik ay huwag maging mayabang sa kapwa at matutong makipagtulungan. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Salamat!